Sa lahat na naging katrabaho ko sa GMA, si Queen Melo Esguerra ang hindi ko inaasahang magiging masaya sa probinsya. Maging sa Bukirin. Ngayon, mas madalas na siya rito sa Siargao kaysa sa Maynila. At may mga kaibigan pa siya ng mga magsasaka. Nagpunta siya rito noong pandemya para samahan ng kaibigang doktor na naghatid ng mga COVID vaccine. Mula noon, hindi na lang pasyalan ang tingin niya sa isla. Siargao has always had this magic to attract people from all parts of the globe, even then. So tell me about this magic. I mean, what makes it special? Walang mayaman, walang mahirap, walang maganda, walang pangit. Wala silang diskriminasyon sa anumang level. So it's you and your relationship with nature. And they carry that when they're on the ground. So where were you during Typhoon Odette? I was here. I was in the island. I wanted to leave the island, but for some reason, I decided to stay. Looking back now, I'm glad that I stayed because I am now even more grounded to the island. It was probably the most traumatic, terrifying experience I've ever had. Kung sina Aping at Lori tumulong sa tubig at pabahay sa isla, kumilo si Queen Melo at kanyang mga kaibigan upang tugunan naman ang gutom sa isla. Malayo sa mga surfing spots sa Siargao, binuo ni na Queen Melo ang isang community farm dito sa Barangay San Mateo. Isang oras mula sa bayan ng General Luna. Kasama niya sa proyekto ang Global Peace Foundation Philippines at Down to Earth Farms. Iba't ibang tanim ang nandito na maaari nilang anihin para kainin o kaya naman ibenta sa mga resort sa Siargao. Ay, kumusta, Buboy? Oy, ito ba ang alaga mo? Apo. Oh, ang ganda. Anong tawag mo rito sa halaman na to? Hydroponic. Lettuce. What kind of lettuce? Anong klaseng lettuce ito? Lalik po. Ha? Lalik. Lalek? Oo. Oh. Ito? Tarragon. Tarragon. Ah, okay. Yeah. Saan ginagamit ito? Pang marinate po sa mga karne. Ang magsasakang si Joel Algabre ang nangangasiwa rito. Bakit ito yung pinili mong itanim dito? Kasi itong variety na to hindi mapait. Kasi yung iba, kasi sa island kasi mainit, pumapait yung lettuce namin. So, paano ito nakakatulong sa inyo? Dito kami kumukuha ng pang araw-araw namin na pang konsumo. So, ito na. Oh, itong maliit na to? Yes. Okay na, may pinagkakitaan na to? Yes po. Okay. Kasi sa isang puno, sir, ibenta ko to sa GL 50 pesos na. 50 pesos na. So, tingin mo kaya naman to gawin ng iba? Yes po. Kayang aralin. Kasi hindi malaking lupa ang kailangan mo rito. Kahit backyard lang sa bahay, pwede, ano? Tapos ito, pag lettuce dito, doon naman mga herb. May mint ako doon, may tarragon, may sweet basil. Ang community farm na sinimula ni Queen Melo pagkatapos ng bagyo, hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng mga tulad ni Joel. The island needs more sustainable initiatives, I think. Tulad dito sa San Mateo, they're far from the tourism area, so employment is mahirap para sa kanila. So it's good that they're farming now because it can really help them not just address food shortage for their homes, but eventually become entrepreneurs and earn from their farm. Magdadalawang taon na mula nang dumaan ang bagyong Odette, pero hindi pa rin natatapos ang pagtulong nila Aping, Lori, at Queen Melo. Dahil alam nilang hindi lang isang beses tatama ang bagyo sa kanilang isla. Sa kabila ng tulong ng mga voluntaryo, hindi dapat isantabi ang malaking papel ng gobyerno sa pagtugon sa ganitong mga sakuna. First of all, national concern. Ano ang magawa ng national government? Kasi what I learned is if there is a good communication system para hindi kami mahiwalay sa mainstream, dapat
handa talaga ang LGU sa anumang mga kalamidad na darating.